Okay, so ipagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral about Psalms chapter 46 at tayo po ay nasa part 2. Last time, ang diniscuss lang po natin doon ay yung up to verse 3. Ito pong Psalms 46 na to ay binubuo po to ng 11 verses. So ngayon, ito po yung Psalms 46 from verse 1 up to verse 11. Our God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore we will not fear, though the earth should change, and though the mountains slip into the heart of the sea. Though its waters roar and foam, though the mountains quake at its swelling pride. There is a river whose streams make glad the city of God, the holy dwelling places of the Most High. God is in the midst of her. She will not be moved. God will help her when morning dawns. The nations made an uproar. The kingdoms stuttered. He raised his voice. The earth melted. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our stronghold. Come, behold the works of the Lord, who has wrought desolations in the earth. He makes wars to cease to the ends of the earth. He breaks the bow and cuts the spear into two. He burns the chariots of fire. Cease striving and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our stronghold. Alam niyo, no, napakaganda talaga ng Psalms na ito. Actually, ito ay lagi kong meditations. Kasi talagang actually, ang Book of Psalms, it was recorded for our instructions. Papaano ba dapat manalangin ng isang Kristiyano? Ano ba ang content ng kanyang mga awitin? Paano ba natin i-express yung ating pagtitiwala sa Panginoon? Yan po ang functions ng Psalms. Ang laking tulong po nito. Kaya nga makikita mo yung mga early Christians na sila alam nilang i-confess yung kailang faith sa Diyos. Unlike sa panahon ngayon, when we are facing mga trials, problems, hindi natin alam kung paano natin i-confess yung ating mga pananampalataya. Kaya mahalaga mga kapatid yung tanong na ito. Talaga bang kilala natin ang Diyos na ating sinasamba? Yan ang isang magandang katanungan po para sa ating lahat. Bago tayo mag-proceed, nakikilala mo ba kapatid, ilang taon ka na sa faith? Nakikilala mo ba talaga ang Diyos na iyong sinasamba? Kasi mapalad yung taong nakikilala niya ang Diyos Is actually isinulat ito sa may aklat ng Daniel chapter 11 verse 32. Nung sinulat itong Daniel, ito po ay nasa panahon ng perilous times, no? Ang daming nangyayaring kaguluhan sa daigdig at naiprophesy yung mga bagay na darating sa hinaharap. Ngayon, ito yung pinaka-heart ng message ng Diyos kay Daniel sa may 11 verse 32. But the people who know their God will be strong and carry out great exploits. Alam nyo, nung una, matagal ko nang alam tong verse na to, no? Hindi ko na to makalimutan. Kasi talagang na-strike yung puso ko na ganun pala ang effect kapag nakikilala mo ang Diyos. At kitang-kita ito sa panahon ng great trial. Amen?
Alam mo, may advantage ka kasi may tama kang karunungan kung sino yung Diyos na sinasamba mo. Kaya yung mga early Christians na dumaan ng mga perilous times, ng mga times ng persecutions, transitions ng mga kingdoms, ng mga panahon ng persecutions, nakapag-maneuver sila kasi nakikilala nila ang Diyos. Alam nila ang salita ng Diyos. Kaya sila ay na-preserve because they believe in God. Kaya ito po yung mahalaga sa atin mga kapatid. So tayo, ang Psalms nito, it was given to us upang tayo makilala natin ang Diyos na sinasamba natin. Na lalo nating pag-igtingin yung ating relationship kay God, yung ating pagtitiwala sa Kanya, kasi ang Panginoon ay nagbibigay ng kalakasan sa lahat ng marunong tumawag sa Kanya. Kaya nga, another na important na tanong para sa ating lahat sa panahon ba ng severe crisis ng buhay mo, sino ang tinatawagan mo? Kanino ka lumalapit ng tulong? Diba? Kaya nga ito, no, ang ganda-ganda nitong Psalms na ito. Ito ay naging confessions ng maraming Christians from generation to generation. Sa modern Christian ngayon, bihira mo nang marinig yan. God is my refuge and my fortress. Bihira mo nang marinig yan. Mapapakinggan mo na lang yung talaga mga palabasan ng Bible. Maraming Christian sa totoo lang, hindi na nagbabasa ng Bible. Kontento na sila kung ano yung pinipreach ng kanilang mga pastor. Mga kapatid, maganda yung nakikinig ka sa preachings ng mga pastor. Pero iba ang idinudulot sa atin kapag personal ka nagbabasa ng Bible. Kasi nakikilala mo ang Diyos as a personal God. Iba yon. Yan ay basic duty natin. Kaya wag lang po mga kapatid, yung every Sunday, minsan nga nakakalungkot pa na pagdating ng Sunday, hindi ka na rin nagdadala ng Bible. Nag-rely ka na lang kasi may mga PowerPoint na ngayon. Nakakalungkot po yan. Tapos pag uwi ng bahay, talagang totally hindi ka nagbabasa ng Bible. So ngayon mga kapatid, I encourage you, bago tayo magpatuloy, read your Bible and know your God personally. Kung sino talaga siya sa buhay natin. Kasi ikaw rin ang mabebenepitan dito mga kapatid. Kasi mapalad sila sapagkat sa panahon ng mga trouble ng buhay, magkakaroon sila ng strength, ng wisdom, courage, comfort in the midst of their crisis. Amen? They will be empowered by God upang alam nila ang gagawin nila in the face of adversity. They will be confident dahil alam nila ang salita ng Panginoon. Alam nila ang pangako ng Diyos. They are confident of the Lord's presence pag sila'y nasa ganong kalalagayan. Kaya nga mga kapatid, uulitin ko, napakahalaga ang knowledge of God. No? Ito po ay ito ay para sa iyong advantage. Ito ay magiging blessing ng Diyos sa iyo. Magkakaroon ka ng kalakasan, ng lakas ng loob, ng karunungan papaano mo i-handle ang mga situations, at magkakaroon ka ng ability how to overcome yung mga challenges na yun na dumarating sa buhay natin. Amen po ba? So, nung last time, tinalakay natin ang from verses 1 up to verse 3. So, ito po ay napakagandang declaration mga kapatid. If you're open your Bible, and not only in the book of Psalms, makikita nyo lagi yan. Yan ang constant confession ng mga early Christians, especially in the Old Testament. Si David, ang daming battles sa buhay ni David, pero iyan ang nabuo sa kanya. Nakilala niya si God personally bilang isang matibay na tanggulan, a strong tower, a mighty fortress, ang nagbibigay ng kalakasan at maaasahan ang Diyos, ang kanyang saklolo sa panahon
ng krisis ng buhay. Kaya nga ang statement dito, therefore we will not fear. Why? Kasi nakilala mo ang Diyos. Tatandaan nyo mga kapatid, tayong mga Christians ay we are a fearful being. Huwag tayong mag-pretend na tayo ay malakas, na matapang. We are a fearful being. Alam yun ng Diyos. Kaya nga tayo kinumpara sa sa sheep. Kasi ang sheep, matatakutin yan na creature. Konting kalampag lang yan. Any strange sound, natatakot na sila. Kaya kawawa ang mga tupa pag wala ang pastol. At dito ibinigay yung mga senaryo na binigyan tayo ng worst scenario, no? In-exaggerate niya yung mga senaryo. Sabi rito, yung earth daw ay magbago, yung mga bundok ay dumausdos sa gitna ng malaking shaking na nangyari, dumausdos yung mountain papunta sa kalagitnaan ng tubig, no? Exaggeration. Pero ito po ay nagpapakita, bagamat ito ay exaggeration, ito po ay nagpapakita ng isang katotohanan na yung mga matitinding pangyayari na dumarating sa buong sandaigdigan, digmaan, famine, kaguluhan at marami pang iba. Yan po yung dinidescribe dyan. Though its water roar and foam, though the mountains quake at its swelling pride. So ano ang gagawin mo dyan, kapatid? Ano ang gagawin mo dyan pag dumating yan sa buhay mo? Tatandaan po natin, walang bagay na hindi alam ng Diyos. At si God, ang nagdadala sa atin sa mga sitwasyon na ganyan, upang turuan tayong tumayo sa ating pananampalataya. Hindi pinangako ng Diyos na pag nanampalataya ka, you are free from trouble. There's no such thing na walang ganong promise ang Diyos. Bagkus ang pangako ng Panginoon, sasamahan kita sa kalagitnaan ng iyong trouble. At nakita natin yung ganyang kwento sa buhay ng mga people of God in the Old Testament. Sila Daniel, sila Meshach, Cedro, Abednego, sinamahan sila ng Diyos sa gitna ng kailang mga krisis ng buhay. Tinapon sila sa apoy, itinapon sila sa mga leon, pero nakita nila ang Diyos, nakita talaga, napatunayan nila that God is a refuge. At binigyan sila ng Diyos ng strength, ng courage. Papaano harapin iyon? Hindi yung nagpapanik tayo, kundi ng may pananampalataya. Tatandaan ninyo kay God, kung meron kang pananalig kay God, kung nakikilala mo ang Diyos, kahit na lampa ka, ikaw ay magiging great warrior, tulad ni Gideon. Kahit na duwag ka, ikaw ay magiging matapang because of the assistance of the Holy Spirit. Amen? So ngayon, anong tinuturo ng Psalms na ito? The Psalms declares the sovereignty of God, and that is a magiging focal point ng ating discussion ngayon, the sovereignty of God. That those who trust in Him will find a safe haven or shelter and comfort amidst chaos and calamity. It also declares that God gives strength in times of great fear, hopelessness, and weaknesses. Nagbibigay ang Diyos ng pag-asa, ng liwanag sa panahon na parang it seems hopeless na, it seems end of the world na. The Psalms encourages believers to find comfort and confidence in God, even when the world seems to be falling apart. Dumating na ba kayo sa mga tagpong iyan ng buhay, mga kapatid? Na para bang pinagtakloban ka na ng langit at lupa, wala ka na makitang pag-asa, nasa dulo ka na ng rope mo. Kaya ang sabi sa Daniel, if you know your God, you are blessed. You will do exploits in the midst of that situation. So ngayon,
Pagpatuloy natin yung ating pag-aaral ngayon, punta na po tayo from verses 5 to verses 4 and 5. So ito po, no, ang ganda, no? Dito sa may verse 1 to 3, ipinakita yung senaryo. Yung talagang parabang nakakatakot na senaryo. And then in verse 4 and 5, ipinakita naman yung ibang senaryo. Sa gitna ng kaguluhan na nangyayari sa buong daigdig, ang sabi ng Panginoon, there is a river whose streams make glad the city of God. At ano daw yung city of God? The holy dwelling places of the Most High. Wow! At ang sabi pa roon, God is in the midst of her. She will not be moved. God will help her when morning dawns. Mga kapatid, ano? Alam nyo ba yung pinapakita rito unang-una, no? Ito ay nasa gitna ng kaguluhan ito, ha? For example, nasa panahon tayo ng World War III. For example, o kaya yung nararanasan ng bayang Israel ngayon, no? Ang daming umaatak sa kanila. Merong Hezbollah, merong Hamas, meron yung mga Houthis, meron yung sa Syria, meron yung sa may Iraq, meron yung sa Iran. Ang dami, ano? Ang daming, ano? And yet, tayo, no, bilang mga people of God, dapat mong makita yung reality. Dito pinapakita yung reality na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Ano yung reality na yon? Nandoon ang Diyos. Hindi ba, mga kapatid, sa panahon ng krisis, parang hindi mo ma-feel si God? Bakit hindi ko nararamdaman si God? Kaya nga, mga kapatid, ano, hindi ito by feelings. Para madama mo ang presensya ng Diyos, hindi feelings ang ginagamit mo. Hindi yung 5 senses mo ang ginagamit mo. Kung hindi yung pananampalataya, you believe the words of God. Kaya ganyan kaimportante ang meditation ng kanyang mga salita. Ang salita ng Diyos hindi lang binabasa, minemeditate yan. Amen po ba, mga kapatid? Kayo ba'y nagme-meditate ng salita ng Panginoon? O parang binabasa nyo lang yung Bible ng parang comics lang. Parang kwento lang, na-entertain ka lang, pero hindi siya nag-sink in sa puso mo, yung mga katotohanan patungkol sa ating Diyos. Mga kapatid, this is the reality. Ano man ang mangyari sa daigdig, ipinakita yan doon sa may Psalms. 1,000 may fall on my side, and 10,000 upon my right hand. At sabi ng Panginoon, yung great assurance, it will not approach you. Amen po ba? Nakasaksi tayo ng isang pandemic. Nakakatakot yung pandemic, mga kapatid. Hindi kami nakaligtas ng panahon na yon. Halos lahat kami sa may bahay ay dinapuan ng COVID. Yung anak kong bunso, nag-critical pa siya. Halos hindi na siya makahinga nun. Pero nangangahulugan ba na wala na ang Diyos doon? Alam mo, nung panahong iyon, ako'y nagbantay sa anak ko sa may bahay niya doon. Yung misis niya, pinauwi namin dito buntis, nandito sa may bahay namin, para mahiiwalay siya. Araw-araw, maya't maya, lumuluhod ako sa Panginoon, nagpe-pray ako ng kanyang kalinga. O ngayon, naligtas kaming lahat. Walang isa man sa aming napinsala. Tumayo ako sa katotohanan ng Diyos, na ang Diyos ay sumasa atin. Ito ang sabi ng Panginoon, no? Ang Diyos ay nasa kanyang kalagitnaan. Ano yan? Makikita mo ng 5 senses mo yan? Kung mag-relay ka lang sa feelings mo? Kasi may maling, may maling connotations yung mga ibang Kristiyano eh. Lalo na ngayon, yung mga nauso na yung mga deliverance, binabase nila sa pakiramdam nila. Pag tumayo daw ang kanilang balahibo, nararamdaman nilang presensya ng Diyos. Kapatid, nagkakamali ka, walang ganyan sa may Bible. Kapag nakaramdam ka doon ng malamig o kaya mainit, nandun doon ang presensya ng Diyos. Mga kapatid, hindi po ganyan. Sa pamamagitan ng pananampalataya, mauunawaan mo na kasama mo ang Diyos. Not by sight, nor by feeling. Amen po ba?
Huwag kayong patatangay sa ibang mga preachers na nagtuturo ng ganon. Nililigaw lang kayo, mga kapatid. Kaya nga mahalaga ay nagbabasa ka ng Bible. Minemeditate mo ang kanyang mga salita. Tulad nito, no, sa kalagitnaan ng unos, ipinakita yung river. Ano yung river na yon? Makikita mo yan sa aklat ng Ezekiel at makikita mo rin yan sa Book of Revelation. Yang tubig na yan ay nanggagaling yan doon sa trono ng Panginoon, sa temple ng Panginoon. Dumadalo yan sa gitna ng city na kung saan ninonoris ng tubig na yan, lahat ng mga hayop, mga puno, lahat ng mga tao, yan ang kailang nourishment. At ipinakita yan, ini-augment yung idea na yun dito sa ano na yan. Sinabi rin ng Panginoon yan kung ano yung river na yan Sabing ganon, pag nanampalataya ka, out of your belly shall come forth a river of living water. It is a river of living water. At sino yun? It is the Holy Spirit in us. Mga kapatid, kung walang Holy Spirit sa atin, hindi ating kaya even a single a trial ng buhay natin. Ang Holy Spirit ay sumasa atin sapagkat ang Diyos ay sumasa atin. Nasa kalagitnaan natin yon. Naalala nyo yung Psalms 23? Ganon din sa may Psalms 23, sabi, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. Doon sa may banda nga kalagitnaan Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Nakita nyo mga kapatid, kung paano ang Diyos, ganun ang ginagawa niya sa mga anak niyang nakakakilala sa Kanya. If you know your God, if you know His words, if you know yung Kanyang mga promises, if you read your Bible, maiintindihan mo yan kapatid. Ang Diyos kasama mo. Actually, nagpiprepare pa siya ng table in the midst of your crisis. Ano ang nangyayari sa mga Kristiyanong hindi niya kilala ang Panginoon? Pagdating ng krisis ng buhay niya, pag dumating ang kamatayan, sakit, karamdaman, anong ginagawa niya? Nagse-self-pity, kawawa naman ako, ganto. Yan. Yan ay statement ng kawalan ng pananampalataya. At hindi dapat na mabanaag yan sa inyo mga kapatid. Kasi tayo, the righteous shall live by faith. Anumang kabiguan, anumang ang datna natin, anuman yung portion na ibigay ng Diyos sa atin, tumatayo tayo sa pananampalataya. Tinitignan natin ang lahat ng aspeto ng buhay natin sa pananampalataya. Sapagkat sumasa atin ang tagumpay ng Panginoong Hesus. Lalo na ngayon na ang Panginoong Hesus ay namatay at muling nabuhay. Umakyat sa langit. Lalo na yung assurance natin ng presensya niya. Sinabi yan sa Hebreo I will never leave you nor forsake you. It is the presence of God na sinabi doon sa last ng discussion natin, yung pangalan ng city sa aklat ng Ezekiel. At the very last chapter ng Ezekiel. At the very last verse ng Ezekiel. Jehovah Shammah. That is the name of the city of God. Kasama natin ang Diyos. Ang Diyos ay naroroon. It is permanent. Hindi nawawala ang Diyos, hindi Kanya iniiwanan. Mga kapatid, imulat nyo ang inyong mga mata. Manalig kayo sa Diyos. Kilalanin nyo ang Diyos ng Biblia. Sinusustain ka niya actually kapatid. Tignan mo si ating kapatid natin na si Sister Shirley. Stage 4 cancer. Wala kang marinig na salita sa kanya kundi pasasalamat sa Panginoon. Despite ng kanyang kalagayan. Nalulugod ang Panginoon sa mga taong ganyan. Amen? Katulad yung tinestimony ko sa inyo, yung kilala naming mag-asawa. Bulag yung lalaki, yung babae, paralytic. Lagi namin pinapasyalan yun sa may bahay nila Pinagpipray namin, kino-comfort namin sila hanggang sa namatay na ang babae. Kung tuwing dadalawin namin yung babae, bedridden lang siya. Yung mga anak niya, puro lalaki. Yung mga anak niyang lalaki, nagpapalit ng kanyang diaper, nagpapaligo sa kanya, pinupunasan siya. Pero yung mga lalaki yon, nanay nila, babae.
Pero kaya nga doon ako humanga sa setup nila. Bulag na yung tatay nila. Walang man lang babae na makikir sa nanay nila. And yet, hanggang sa last drop ng kanyang hininga, napaglingkuran siya ng kanyang mga anak. Amen? At yung babaeng iyon, mga kapatid na binabanggit ko, laging statement niya na God is good. Kaya minsan pag nakakarap ko siya, na-challenge ako, naiiyak ako. Kasi kitang-kita mo yung faith sa kanya, gano'n na nga yung kalalagayan niya, hindi na nga siya makakilos. God is good, lagi niya sinasabi. How about yung ibang Kristiyano, napaka-petty na pagsubok lang dumating sa buhay niya, napaka-petty na ordeal, nagse-self-pity na, nagmamaktol na. Para bang wala ng pag-asa, parang wala ng kinabukasan, pero napaka-petty lang ng kanyang problema. Mga kapatid, mag-isip-isip kayo. Iyan, pag ganyan ang behavior ninyo, when facing trials, ibig sabihin hindi ka nagbabasa ng Bible. Ibig sabihin hindi mo nakikilala ang Diyos mo. Ibig sabihin ang pananampalataya mo sa Kanya ay hindi pa fully na-established. Huwag tayong mag-act ng ganon. Mag-act tayo as the people of God. The righteous shall live by faith. Nakikita natin si God even sa panahon ng severe trials. Kasi sinabi niya, I will never leave you nor forsake you. Sinabi ng kanyang salita, and His words are true. There is a river sa kalagitnaan ng kanyang bayan whose streams make glad the city of God. Iyon nagbibigay ng joy sa atin, ng refreshment. Nagbibigay ng encouragement sa atin. Pinapadama ng Holy Spirit yung presensya ng Panginoon. If you do your assignment, kapatid, if you read the Bible, kaya ako, mga kapatid, if I were you, wag lang makontento ka na dumadalo ka lang ng church every Sunday. Do your assignment, do your duty, read the Word of God, meditate it day and night. Yan kasi ang instruction ng Diyos sa atin. So that when the time comes, ma-approve ng Panginoon ang iyong pananampalataya. Lalo na sa panahon ngayon, ang church system ngayon, puro emotionalism na lamang. Kaya nga yung mga music team sa loob ng churches, ang concentration nila, yung magagandang mga music para mag-iyakan. Ang goal nila mag-iyakan. Mga kapatid, hindi po yun ang goal. Ang goal ng pananampalataya ay yung ma-establish ka sa pananampalataya. Ma-establish sa iyo ang kanyang mga salita upang magkaroon ka ng dunong, ng lakas, ng encouragement kapag ikaw ay nasa panahon ng battle. Tama po ba ako, mga kapatid? Mag-act tayo kung ano ang nararapat para sa atin bilang mga hinirang ng Panginoon. Uulitin ko, sinabi rito, no, God is in the midst of His people. Kahit hindi mo siya nakikita, pero kung may pananampalataya ka, makikita mo si God. I've seen God many times in my life. Ako, dumaan ako sa napakaraming krisis ng buhay. Mga nakakatakot. Yung sinasabi ni King David na, even though I walk through the valley of the shadow of death, yes, dapat ba banaag ang pananampalataya? We must overcome our fear through faith. Amen po ba? Sabi rito, yung assurance ng Diyos, God will help her when morning dawns. Ibig sabihin, minsan, parang wala pa. Nagpipray naman ako bakit parang wala pa? Maghintay ka. Isa sa mga importanteng element ng pagtitiwala sa Diyos ay yung waiting upon the Lord. Magbasa ka ng Psalms, kapatid. Isa yan sa mga secret code ng pananampalataya. Waiting upon the Lord. Kung hindi mo pa yung naririnig, kapatid, dahil hindi tayo nagbabasa ng Bible, talagang strange sa iyo yung salitang iyan. Pero sa mga palabasan ng Bible, commonly na ma-observe nila yan. Wait upon the Lord. Wait upon the Lord.
At yan ay isa sa mga mahalagang aspeto ng pananampalataya. Naghihintay tayo sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay kumikilos hindi sa oras natin, hindi sa panahon natin, hindi doon sa dinictate mong panahon. Ang Diyos ay kumikilos siya sa panahon na itinakda ng Diyos para sa atin. Katulad ni Lazarus, nung binuhay niya si Lazarus. 4 days late ang Panginoon. Sabi ni Mary, Lord, kung dumating ka lang sana, hindi sana namatay ang aking kapatid. Lord, it's too late na kasi nangangamoy na siya, naagnas na siya, 4 days na. Do not underestimate the power of God. Tatandaan ninyo, hindi natin oras ang oras ng Diyos. And we cannot dictate time to our God. Kaya nga dapat natin matutunan yung salitang wait. Wait upon the Lord. Wait upon the Lord. I-meditate nyo mga salitang iyan, mga kapatid. Hanggang mag-sink in sa iyong puso. Hanggang sa ito ay mag-create ng pananampalataya sa Diyos. Sapagkat ang paghihintay ay nagdudulot ng endurance, ng perseverance. At iyan ay mga mahalagang konsepto ng ating pananampalataya. Kung naghihintay ka na natututo ka maging patient sa Panginoon, natututo kang maghintay sa Kanya. Abutin man yan ng ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, ilang taon. It doesn't matter. Ang Diyos kailanman hindi siya nahuhuli sa Kanyang mga kilos. At iyan ay napatunayan ko na sa aking buhay many times. Amen? Dinidinig ng Diyos ang aking mga panalangin. Hindi man ito dumating sa panahon na kailangan ko. Pero kailanman ang Diyos ay hindi nalilate. Tatandaan po natin yan. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa John chapter 14, sa mundong ito, you have many tribulations. Sa mundo, yes, this is the world we live in. It is full of tribulations. Kaya nga sabi nga ng Panginoon sa 14, do not let your heart be troubled. Believe in God. Instead na mag-fret ka, instead na mag-worry ka, instead na hayaan mo yung anxiety na gapiin ka to the point na ikaw ay ma-depress ka na sa kakaisip mo sa kaka-entertain mo sa yung takot. Why not? Sundin natin siya nasabi ng Panginoon. Do not let your heart be troubled. Believe in God. At ang sabi pa ng Panginoong Jesus, believe also in me. Amen. Ang ganda, ang sarap i-meditate niyan, kapatid. Believe in God and believe in me also. Huwag mong hayaan na gapiin ka ng takot mo. Na tuwing na lang merong krisis, lagi na lang takot yung response mo. Ano ang mangyayari sa'yo physically, emotionally? Mag-deteriorate ka. Masisira ang iyong physical na Kasi nakapasok na yung fear. Lagi ka na lang nagpapanik sa panahon ng krisis. Yun na lang laging response mo. Bakit? Kaya mo bang bantayan ang mahal mo sa buhay 24 hours? Why not i-rest mo sa Panginoon ang mga bagay na hindi mo na kayang gawin? Ipikit mo ang mata mo kaysa mag-alala ka na mag-alala anong mangyayari sa ganito mahal ko sa buhay. Why not na ipikit mong imang mata, magpahinga ka sa Panginoon. Pumasok ka sa Sabbath rest ng Panginoon. Kasi alam mo, it is beyond yourself. Hindi na yan saklaw ng iyong kakayanan. Iyan ay nasasaklaw na ng kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang nag-iingat sa atin, hindi siya natutulog. Hindi siya napapagod. Hindi siya dinadapuan ng antok. Yan po ang Diyos ng Biblia. Pinag-aralan natin yan last week. Amen. Amen. Mag-isip-isip po kayo, kapatid. Na-develop na ba talaga sa puso ninyo ang pananampalataya? Mahalagang statement yan ng ating pagiging Kristiyano. The righteous shall live
by faith. Buong buhay mo, lahat ng cares mo, sabi nga, cast your cares upon Him, for He careth for you. Naiintindihan niyo ba mga kapatid yung mga statement na yan? Cast your cares. Kunyari ikaw ay may sibir kang karamdaman, katulad ng ating kapatid na si Shirley. Cast your cares. Lahat ng iyong fears. We do not hold the future. Sinabi nga ng Panginoong Hesus, kaya bang pahabain ng pag-aalala mo ang iyong buhay ng kahit na isang minuto? Or just obey what the Bible says? Just walk according doon sa may faith na in-entrust ng Diyos sa atin. Cast your cares upon me. For God cares about you. Amen. So, kaya nga, tatandaan po natin mga kapatid. Huwag niyo po kakalimutan yan. Jehovah Shammah. Kinakanta natin yan sa church. Jehovah Shammah. Hindi lamang po yan isang awitin, kapatid. Yan po ay isang katotohanan. At sa pamamagitan ng pananampalataya, by constant reading of the Word of God, ang Holy Spirit i-instill niyan sa puso mo. I-remind ka niya pag ikaw na sa crisis, anak, nandito ako. Amen? Kaya nga mga kapatid, let's put into action yung ating sinasampalatayanan. Kasi yung kanyang presence lamang ang magiging source ng comfort and security, wala nang iba. Pag naintindihan mo na ang presence ng Diyos ay sumasa atin, mapapanatag ang iyong kalooban. Kaya minsan pag nagpe-pray ako, even sa congregation, Lord, bigyan po kami ng kapayapaan at kapanatagan ng aming kaluluwa. Ang Diyos lang nakapagbibigay nun. Kapanatagan ng ating kaluluwa. Nakapag-rest ang iyong soul. Sa halip na mag-alala ka na mag-alala, i-entertain mo nang i-entertain yung takot mo, ibinibigay mo sa Diyos, tumitingin ka sa Diyos, at aminin mo sa Panginoon. I-surrender mo sa sarili mo sa Panginoon. Lord, inaamin ko, hindi ko kayang bantayan ng mga mahal ko sa buhay 24 hours. Sapagkat ako'y inaantok, ako'y napapagod, may hangganan ng aking lakas. Ngunit ikaw, Panginoon, ay isang matibay na muog. Hindi ka napapagod, hindi ka inaantok, hindi ka natutulog. Ikaw, Panginoon, ang aming, sa may Bible sinabi yan I will be your rear guard. Ako yung bantay mo sa likod mo, at ako rin yung bantay mo sa harapan mo. Lulukubang kita ng aking mga pakpak, poprotektahan kita. Grabe ang assurance ng Panginoon Sa may Bible, kung talagang i-meditate lang natin, pero ano ang ginagawa natin mga kapatid? Masyado nating ine-entertain ang fear and anxiety sa buhay natin. Hindi mo ba lang ito winawaksi? Ang tanging cure sa ating anxiety ay yung i-meditate mo ng i-meditate paulit-ulit yung kanyang mga pangako. God is my refuge. God is my strength. A very present help in times of trouble. Ang Diyos ay kasama ko sapagkat ang presensya niya ay naririto sa amin sa lahat ng panahon. Jehovah Shammah. What a wonderful confession. Amen po ba? Amen po ba mga kapatid? Purihin ang Panginoon. Ito po ay assurance, no? Ito pong statement na to ng verses 4 to 5 was an assurance na sa kalagitnaan ng ating mga struggle sa buhay, nandoon ang Diyos. Kailanman hindi kanya iniwanan. Iniwanan ba ng Diyos si John the Baptist nung pinutulan ng kanyang ang ulo? Wala ba si God doon? Hindi ba kayang pigilan ng Diyos yung mga sundalo na wag putulin ang ulo niya? Or talagang kasama yon, part of the plan?
Amen? Tanggap nyo ba yun mga kapatid kung ikaw, itinakda ni God, ang portion na binigay ng Diyos ay mamamatay ka as a martyr. Tanggap mo ba yon? Kung iyon sa akin, iyon ang portion na binigay ng Panginoon, well, that's good. That's good for me. Kasi hindi yun ang magsasabi hindi yun ang magdidictate ng masaklap ba ang buhay ko dahil namatay ako, pinugutan ako ng ulo. O sinunog ako ng buhay. Hindi yun magdidictate ng aking buhay. Yung victory ni Christ sa cross ay sapat na. Na anuman ang mangyari sa atin, buhay man tayo, patay man tayo, tayo ay nasa Panginoon. Secured tayo sa Panginoon. At iyon ang isang magandang pumasok sa puso't isipan natin mga kapatid. Kayo man ay mga malulubhang mga karamdaman, kayo man ay may mga gantong sitwasyon na pinagdadaanan sa may buhay, maging assured kayo ng tagumpay ng Panginoon ay sumasa atin. Lalo na ngayon ang Panginoong Yesus ay muling nabuhay at umakyat sa langit at siya ay nagro-rule na ngayon. Tayuan po natin ang kanyang mga salita. Maging makatotohanan sa ating buhay ang mga pangako ng Panginoon. And then in verse 6 to 7, ibinalik na naman tayo sa isang magulong senaryo. The nations made an uproar. The kingdom stuttered. He raised his voice, and the earth melted. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our stronghold. Amen? Yun ngayon nakakalungkot doon mga kapatid. Kasi kung ikaw mag-rely ka sa may 5 senses mo, pag nakakita ka ng digmaan, o kunyari yung bansa ninyo, kunyari ang Pilipinas, kinubkob ng China. Siyempre naturally, tayo, nakikita ng mata mo yan eh. Naturally, na ipapasok ang takot sa iyo. At kapag hindi mo nakita ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay, mawawalan ka ng pag-asa. Why? Dahil sa kakulangan ng pananalig sa Diyos. Pag hindi mo alam, pag hindi ka yung solid ang iyong faith kay God na ang presensya niya ay nasuma sa atin sa anumang sitwasyon, talagang mawawalan ka ng pag-asa kasi nakatingin ka lang sa mata mo. Dapat ang mata natin mga kapatid ay tumatagos sa mga pangyayaring nakikita mo sa mundong ito. Amen? So rito, sinasabi ng Panginoon, anuman ang mga nangyayaring digmaan sa mga bansa, sa mga conflicts, anumang banta ng mga civil wars, o ano pa mga kaguluhan sa buhay natin, tatandaan po natin that God is sovereign over everything. God is the sovereign authority, the ultimate authority. He is the God who controls all things. Amen? Kahit nasa gitna ng desolations. Ito, kita nyo yung senaryo. Yung mga bansa uproar, parang kunyari, yung nangyayari nga sa Middle East. Kaliwat kanan ng digmaan. Meron na nga ang Israel, ang Iran, meron pa yung Pakistan and India. Meron pa ang Russia at saka ang Ukraine at iba pang mga bansa. The nations made an uproar at yung mga kingdoms ay nasishaken. Pero pag ang Diyos ang nagsalita, stop the fight! Hihinto ang lahat ng iyan. Akala nyo ba porke ang isang bansa nagbabrag siya na siya ay may makapangyarihan kaming army, kami ay marami kami mga weapon na pangdigmaan, marami kami mga ships, may mga submarine kami, marami kami mga jet planes, meron kami mga missiles. Akala nyo ba nangangahulugan na sila na ay magpe-prevail? Pag ganun ang thinking mo kapatid, hindi mo nakikilala ang Diyos. Ilang digmaan na ang lumipas. Mga mighty empires na bumagsak. Kailan sila bumabagsak? Sa panahon na itinakda ng Panginoon. Kaya ang tanong dito, sino
Sino ang may control ng lahat ng bagay? Tanungin niyo mga kapatid, pag dumarating ang mga super typhoons, dumarating ang earthquake, hindi ba kayang kontrolin ng Diyos dyan? Ang Diyos ba hindi na ba sovereign pag nangyari yan? Tanungin niyo mga kapatid sa inyong sarili. Kaya nga importante mga kapatid, yung pag nakikilala mo ang Diyos. Pag you are fully assured ng kanyang presensya sa anumang pangyayari ng buhay natin, ikaw ay magkakaroon ng tinatawag na powerful confession of faith. Katulad ito, ang tindi ng confession niya eh. Sa gitna ng kaguluhan, sa digman ng digmaan, sinigaw niya ito, "The Lord of hosts is with us." Talagang fully assured siya eh. Yung pananampalataya, ganap na ganap yung kanyang pananampalataya sa Diyos na kanyang sinasampalatayanan. Kasama ko ang Panginoon. Naririto ang Panginoon, kasama ko siya. At hindi lamang yon, God, the God of Jacob, is our stronghold. Siya yung aking matibay na muog, and therefore I shall not be moved. Wow. How I pray mga kapatid na dumating tayo sa tagpong ito ng buhay natin. Dumating tayo sa tagpo na yon. Na meron na tayong confessions of faith sa panahon ng krisis. Hindi yung lalabas sa'yo sa panahon ng krisis, kawawa naman kami, wala na kaming pera, wala na kaming pag-asa, wala na kaming... Kapatid, nakakalungkot yan pag iyan ang statement na lumalabas sa'yo. Kaya nga, even sa church, sa mga music leader, pinofrustrate ko yan eh, na pag may mga kasawian na nangyari sa buhay nila, pag sila yung nag-song lead doon o sila naging MC, lumalabas na may pulpit yung kailang mga... Kasi kitang-kita doon yung kawalang pananampalataya sa Diyos eh. Para bang ang Diyos wala? Para bang ang Diyos hindi siya faithful sa kanyang mga pangako? At tayo, lulugo-lugo tayo, haharap tayo sa mga tao, maglilid tayo ng ganito, and then puro mga frustrations and unbelief yung ating lumalabas sa bibig natin. Huwag ganun kapatid. Tumayo tayo as people of God, as man of faith. Tularan natin si Abraham. Tawag sa atin ay people of faith, children of faith. The righteous shall live by faith. Ikintal niyo po yan sa inyong mga puso. Amen? At magkaroon tayo ng confession. As a Christian. Kaya nga, yan yung tanong eh. Pag dumarating ba ang mga krisis ng buhay, na i-confess mo na ba yan sa may buhay mo? The Lord of hosts is with me. The God of Jacob, ang aking matibay na muog. Or tuwing kanta lang, aliw na aliw ko sa kanta, "For the Lord is my tower, and He gives me the power." Hanggang kanta na lang siya. Wala siyang reality. Amen? Mga kapatid, dyan mo yan makikita ang pananampalataya mo. Pag dumating ang krisis, kaya mong tumayo. Meron kang confident confession that God, that the Lord of hosts is with me. The God of Jacob is my stronghold. Sagutin niyo itong tanong na ito mga kapatid. Sa mga nangyayari sa mundo nito, tulad ng pandemic, o may dumating na hurricane, tsunami, earthquake, digmaan, sagutin niyo ito mga kapatid, yung dalawang tanong na yan, para ma-check natin yung ating mga sarili. Sino ba talaga nagpapatakbo ng affairs ng tao? Sino ba talaga nagre-regulate ng mga affairs na nangyayari sa ibabaw ng daigdig? O, ito ang mga options. May 6 akong options na ibibigay sa inyo. Mamili kayo ha kung ano yung fit para sa iyo. Una, ang mundo ba ay tumatakbo dahil sa kapalaran, faith,
Ikaw ba kapatid naniniwala ka sa kapalaran? Kasi alam nyo ba, no, pag pinag-aralan mo yung faith na yan, para bang yung faith may sarili siyang, ano, parang meron siyang kapangyarihan na parang Diyos na siya yung nagdidictate ng magiging buhay ng tao eh. Kanta nga ni Rico Puno eh. Bakit ganyan ang buhay ng tao? Di ba? Kapalaran. Kung minsan lumalapit nang di mo alam. Di ba? Bakit? Ang chance, ang faith ba? Meron siyang sariling power to govern the lives of the people at lahat ng affairs ng mankind. Mga kapatid, kung ikaw, Kristiyano ka na and then ikaw ay still alipin ng ganyang paniniwala, ang layo-layo mo sa katotohanan. Or, hindi ka nga naniniwala sa kapalaran, naniniwala ka naman sa chance. Na yung lahat ng mga pangyayari ay nagkataon lang yan. Ganyan ba kapatid? Ganyan tayo mag-isip kapag the way you view, yung worldview mo sa mga nangyayari sa mundo. Or maaaring wala ka rito sa dalawang ito. How about this? Sino nagpapatakbo ng affairs ng tao? Ay, tayo lang yan. Kasi ito, nakikita yung mga tao naman nagtatakbo ng government eh. Kunyari yung people's power. No? Mga tao lang yan, yung mga gobyerno lang yan. O kapatid, totoo ba? Sino ang nagpababa kay Marcos? Sino ang nagpababa kay Erap? Sino ang mga nagtanggal sa luklukan ng lahat ng mga sakasaysayan ng daigdig sa iba't ibang bansa? Yung mga presidente, yung mga kings. Sino? Sino ba ang may kapangyarihan na magluklok at magtanggal ng pamahalaan? Sa may Bible, makikita mo yan eh. Makikita mo yan sa may Bible. Na ang Diyos ang nagluluklok sa isang pangulo at siya rin ang nagtatanggal sa isang pangulo sapagkat siya ang may-ari ng lahat ng power and authority. Hindi lamang yung mga tao ang nagde-decide dyan. Hindi lamang yung state. Kaya nga yan ang isang mali sa people power eh. Nasaan si God? Para bang by means of man's strength sa pagkakaisa ng mga Pilipino napatalsik si Marcos. Kaya mula noon, gumawa na sila ng Diyos-Diyosan nila, na ang tawag nila Diyos ng people's power. Nandun yun, makikita mo yun sa kalagitnaan ng EDSA sa Ortigas. Or, baka naman ang nagpapatakbo ng daigdig ay si Satan. Na hindi kayang kontrolin ng Diyos pag si Satan nag-act siya para bang walang magawa si God. Totoo, ganun ba mga kapatid ang tingin mo? Sa nangyayari sa daigdig? Buti pa nga, no, may belief ka sa, sa faith, may believe ka sa chance, meron kang believe sa state, sa lakas ng tao, at saka kay Satanas na siyang nag-ultimate na determina ng lahat ng bagay. O nakita niyo yung absurdity mga kapatid ng ganong idea? Tatandaan niyo ito mga kapatid. Kapag hindi ang Diyos ang sovereign ruler over everything, kapag ang Diyos, may mga bagay na pangyayari sa mundong ito na hindi niya kayang kontrolin, ay kawawa naman tayo. Naniniwala tayo sa isang Diyos na may limitasyon ng kanyang kapangyarihan. Paano niya ngayon magagampanan yung mga pangako niya sa atin na ililigtas niya tayo? For example, sinabi sa may Bible, the Lord is your keeper. The Lord is your shade upon your right hand. The sun will not strike you by day, nor the moon by night. The Lord will protect you from all evil. He will protect your soul. He will guard your going out and your coming in from this time forth, even forevermore. Kung ang Diyos ay hindi sovereign, paano niya gagawin yon bilang keeper ng kanyang bayan? Kung merong isang single atom na pumapailang lang sa kalawakan na hindi niya kayang kontrolin, na outside sa kanyang kapangyarihan o kanyang knowledge, kakaintindihan tayo mga kapatid. Nakakalungkot, sa totoo lang, marami mga Kristiyano lito dyan Hindi siya naniniwala that God is sovereign. Mas bilib pa nga ako sa kanila kasi mas ang laki pa ng faith nila kay Satan para bang si Satan nagagawa ni Satan lahat ng gustuhin niya
Magbasa kayo ng Bible. Basahin nyo ang aklat ng Job. Si Satan ba may kapangyarihan siya na galawin lang basta-basta si Job nang walang kapahintulutan ng Diyos? Mag-isip-isip kayo, kapatid. Kilala ba talaga ninyo ang Diyos ng Biblia? Kilala nyo ba talaga siya? Yung Diyos na sinasamba ninyo? O yung Diyos na pag yung kilala mong Diyos ay limited ang kapangyarihan? Pag ganyan ang tingin mo sa Diyos mo, kawawa ka, kapatid. Tapos huwag ka na mag-pray doon sa Diyos na yon kasi hindi ka naman niya talaga kayang iligtas eh. Limited ang kanyang kapangyarihan. Limited ang kanyang kayang gagawin. Nagkakaintindihan tayo, kapatid. Ano? Ine-exaggerate ko lang yung aking statement so that makita niyo yung absurdity ng idea. Na pag hindi absolute ang faith mo sa sovereign God, pag ang tingin mo sa Kanya ay limited lang siya sa Kanyang kapangyarihan, kawawa ka. Magre-reflect yan sa'yo kasi yun ang pananampalataya mo sa Diyos. Pero kung ikaw naniniwala ka sa sovereign God, the sovereign ruler, the absolute God of the Scripture, na gumawa ng lahat ng bagay, na siya nag-ordain ng lahat ng bagay, na siya nagpapatakbo ng lahat ng affairs ng tao, mapalad ka because you will do exploits. Gaya na sinasabi sa Daniel chapter 11. Nakikilala mo nga ang Diyos. Nakikita mo siya bilang isang Diyos na walang limitasyon ng kanyang kapangyarihan. He do what He pleases. At wala makapagtatwart ang kanyang purpose. Not even Satan. Kaya nga sinabi nga ni Jesus Satan is nothing with me. At nagtataka ako sa maraming mga Kristiyano, magpahanggang ngayon, para bang ang tingin niya kay Satan, minsan nananalo si Satan, minsan natatalo ang Diyos, minsan nananalo ang Diyos, minsan natatalo si Satan. Kapatid, anong tingin mo kay God? Tsaka kay Satan, Star Wars? Para bang perennial fighting, clashing for eternity. Ganyan-ganyan yung idea ng mga Greek goddesses eh. Minsan natatalo si ganito, si Apollos, natatalo si ganito, si Ares. Minsan nanalo si Zeus, minsan natatalo si ganito, mga goddess nila. Ganyan yun eh. Mga kapatid, pag ganun ang thinking mo sa Diyos, maling-mali ka. Hindi mo talaga kilala ang Diyos. Amen? Si Satan is nothing sa kapangyarihan ng Diyos. Ni hindi nga siya makakilos kung hindi pa siya binigyan ng Diyos ng kapahintulutan. Alam mo ba na si Satan hindi kanya kayang galawin? Lalo na ikaw ay anak ng Panginoon. Lalo na ngayon na si Satan ay talunan na nung nag-resurrect si Christ. If you know your God, you will do exploits. Amen. Tulad ng pangako nito sa may Psalms 91, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And I say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust. For it is He who delivers you from the snare of the trapper and from deadly pestilences. He will cover you with His pinions, and under His wings you may seek refuge. His faithfulness is a shield and a bulwark. You will not be afraid of the terror by night, nor the arrow that flies by day, of the pestilences that stalks in darkness, or of the destruction that laid waste at noon. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand. It shall not approach you, for you will only look on with your eyes and see the recompense of the wicked. Mga kapatid, if God is not sovereign, useless itong verse na ito. Nagkakaintindihan tayo, mga kapatid? Kaya ganyan kahalaga yung ating pinag-usapan ngayon. Na ma-establish yung faith natin kay God, that God is a sovereign ruler over everything. Meron siyang absolute na kapangyarihan and absolute authority over all events nang nangyayari sa created order. So therefore, what is the sovereignty of God? The doctrine of the sovereignty of God reveals the glory, the absolute power, and the dominion of God. It declares the supremacy of God, the kingship of God, the godhood of God, and His absolute power and rule over all things in the created universe. Ang ganda, no? Pag muni-munihin niyo po yan, kapatid, yan ang Diyos ng Biblia. Yan ang Diyos na sinasamba natin. Yan ang Diyos na kasama natin sa lahat ng panahon. Ano man ang pagdaanan natin sa buhay nito. Buhay man tayo o patay man tayo. It doesn't matter.
ang tagumpay ng Panginoong Yesus ay ganap na sumasa ating lahat. Kaya nga, to say that God is sovereign is to declare that God is God. Amen? Purihin ng Panginoon. Ganyan. Kasi pag hindi, pag hindi sovereign si God, pag limited ang kanyang kapangyarihan, hindi siya God. Tatandaan niyo po yan. So ngayon, ano ang sabi ng Biblia? Psalms 103 verse 19. The Lord has established His throne in the heavens, and His sovereignty rules over all. Isaiah 49. I am God and there is no other. I am God and there is no one like me, declaring the end from the beginning. And from ancient times, things which have not done, saying, my purpose will be established, and I will accomplish all my good pleasure. Truly I have spoken, truly I will bring it to pass. I plant it, surely I will do it. Actually, alam nyo kapatid, kung kilala mo ang Diyos, tapos na ang kwento eh. Tapos na ang kasaysayan natin, alam na ng Diyos yun. Ang Diyos natin, hindi siya nanguhula. Eh ano kaya mangyayari sa year 2025? Pagkalipas kayo ng year 2030, ano kayang ano? Ang Diyos natin, hindi po siya si Madam Auring na may bolang bilog, nabibilog-bilog. Hindi po siya ganon. Siya ang determiner of all things. Siya yung nagtatakda ayon sa kanyang purpose. Siya yung nag-establish ng lahat ng pangyayari sa events ng buhay. Kaya tapos na. Ang gagawin niya na lamang i-accomplish yung kanyang purpose sa bawat kapanahunan. Tulad ng pagdating ng Panginoong Hesus, tulad ng pagdating ng Holy Spirit, yung pag-grace ng church, and so on and so forth. Tapos na ang kasaysayan, tapos na ang kwento. Pag alam mo si God. Kaya nga, ang gantong karunungan ay magbibigay ng kapanatagan sa ating mga puso. Mapapanatag ka. Hindi na yung para nangangapa ka sa dilim. Kapag dumarating ang krisis, tapos magbibehave tayo na para tayong mga unbeliever. Para tayong mga pagan na walang Diyos. Tatandaan po natin, God is the determiner and governor of all things. Ulitin ko, siya ang nagdedetermine ng lahat ng bagay. Buhat pa ng lalangin ng mundo, hanggang sa katapusan daigdig, dinetermina ng Panginoon. Pag alam mo to kapatid, you will do exploits. At hindi lamang siya yung nagdetermine ng lahat ng bagay. Siya ang governor of all things. He is the ruler. To say that God is sovereign is to declare that He is the Almighty, the possessor of all powers in heaven and earth, doing all things according to His will, and none can defeat His counsels, nor thwart His purposes, or resist His will. Wala. Si Satan, he is nothing. Kaya do not put your faith to Satan. Huwag mong gawing bida si Satan sa buhay mo. Si Satan kasi, si Satan gumawa nito, bakit ganito magulo ang buhay namin? Si Satan kasi, ano? Ibig mo sabihin, si God, wala malang nagawa si God? Kapatid, distorted. Maraming Kristiyano, distorted ang kanyang pagkakilala sa Diyos. Tignan ninyo mga kapatid, sa may Isaiah. The Lord of hosts has sworn, saying, surely, just as I have intended, so it has happened. And just as I have planned, so it will stand. I-meditate yun mga kapatid. Kahit na sino man ang humarang, walang makapag-thwart sa purpose ng Panginoon. Verse 27, for the Lord of hosts has planned, and who can frustrate it? And as for His stretched out hand, who can turn it back? Sino? Isipin yan kapatid, This is a very strong statement ng sovereignty ng Panginoon. Ano pa? Ito pa, ang ganda nito Psalms 115, verse 3. But our God in heavens, He does whatever He pleases. Wow! Kaya nga niya ginawa ang daigdig, Kaya niya ginawa ang lahat ng bagay for His own glory and for His own pleasure.
Psalms 37. For I know that the Lord is great, and that our Lord is above all gods. Whatever the Lord pleases, He does. In heaven and in earth, in the seas, in all deeps. Wala makakadlang sa ginagawa ng Panginoon. Job 42. Then Job answered and the Lord and said, and Job answered the Lord and said, I know that you can do all things, and no purpose of yours can be thwarted. Kita mo, ito po ay testimony. These are testimonies kung sino ang ating Diyos. Amen? So you better put your faith in the sovereignty of God. Tuloy natin, 8 to 9, Psalms 46. And then, tignan nyo mga kapatid, yung senaryo. Sabi niya rito, come, behold the works of the Lord. Tignan ninyo yung mga gawa ng Panginoon, sabi niya. Who has wrought desolations on earth. Alam niyo yung desolations? Tignan mo ang Gaza ngayon. Tignan nyo yung nangyayari sa mga pinagmamalaki ng Iran na mga facilities niya. Tignan ninyo ang Hezbollah. Yung leader niya si Nasrallah, puro yabang yun puro banta. Parang ganoon din naman yung mga yung Iran puro banta, yung mga Hamas puro banta, yung Houthis puro banta. Pero tignan mo, desolated yung mga bansa nila Itong mga grupong ito, wala tong ibang iniisip kundi kamatayan sa Israel, kamatayan sa mga Kristiyano, kamatayan sa Amerika. Puro violence ang tinatanim nila. Tignan mo nangyari sa kanila, Desolations. Wasak. Ang Gaza, yung mga pinagmamalaki ng Hamas, tagumpay daw sila. Tignan mo yung Gaza, halos durog na pulverized na Sabi ng Panginoon, sinong may kapangyarihan sa mga digmaan? Sinabi niya sa verse 9 He makes wars to cease to the ends of the earth. He breaks the bow and cuts the spear into two. He burns the chariots of fire. Kaya nga, sinabi niya sa ibang passage isang malaking kahangalan yung magtiwala ka sa dami ng iyong chariots o sa dami ng iyong mga soldiers. Wag mong ilagay, sabi ng Biblia, wag mong ilagay ang faith mo sa lakas ng army. Hindi ba ganyan ang ibang mga bansa Palakasan ng yung China, yung North Korea, yung 'di ba? Paalakihan sila puro takutan sila Akala nila kaya nilang basta pindutin na lamang nuclear bomb na may anytime. Kapatid, di na kayang gawin 'yun. Kasi ang Diyos pa rin ang Panginoon ng mundo. Wala makapagtatwart sa purpose ng Diyos. Kaya huwag kayong matakot, kapatid. I-rest ninyo ang mga puso ninyo sa pangako ng Diyos. For example, yung mga ibang mga scientists. Ako na-witness ko na to many times Ilang scientists na ang nag-predict na mayroong meteorites na papasok sa mundo at magkokos ng malaking damage sa atin. Ilang ganun na may papasok na ito, magiging katapusan ng daigdig. Hanggang ngayon, buhay pang daigdig. Hanggang ngayon, andito pa tayong lahat. Why? Si God kasi ang may control ng lahat ng bagay. Hindi yung mga predictions sa mga scientists. Hindi yung mga sinasabi ng mga bansa na mahilig sa violence. Walang silbi ang kailang mga missiles. Walang silbi ang lahat ng kanilang mga nuclear weapons. Kasi si God pa rin ang masusunod sa panahon ng digmaan. For He is the ruler over the governors of the earth. He makes wars to cease to the end of the earth. He breaks the bow and cuts the spear into two. He burns the chariots of fire. So to say that God is sovereign is to declare that He is the governor among the nations. Siya yung nagse-set up ng kingdoms. Siya yung nag-overthrow ng mga empires sa kasaysayan. Siya yung nagdedetermine ng course ng dynasties as God pleases Him best.
Yan ang Diyos ng Biblia. Kaya wag kayong matakot kahit may mga banta ng digmaan, mga wars and rumors of wars, pestilences. Minsan kasi mga maraming pastor ngayon, ginagamit niya yung Psalms 24, panakot sa mga tao eh. Sa halip na ma-develop ang faith sa mga tao, takot ang pinupunla nila. Malapit na mag-rapture yan na, may mga wars na, may mga earthquake na, may mga famine na. Ay nako. Ang dami mga maling tagapagturo. Naalala ko nung pandemic, di ba may scanner ano? I-scan ka para maano yung temperature. O yan na daw yung 666. Grabe. Pinapaniwalaan ng mga Kristiyano yung mga kalokohan na yon. Kasinungalingan na walang basihan. Nakakalungkot nga, meron tayong dating kasama rito, kapatid eh. Meron dating dumadalo rito. Matagal din siyang dumalo rito, ngayon hindi na siya dumadalo. One time na nakita ko yung kanyang Facebook, nag-post siya ng ganon. Mga kapatid, huwag niyong baliwalain ng babalang ganito. Ayan na, yung tataka ng bis, ganyan, yung nag-umpisa na yan nung panahon pa nung pandemic, yung mga ganon. Ay nako, foolishness. Foolishness. Ibinibigay sila ng Diyos sa kanilang mga kamalian na dahil ayaw nilang paniwalaan ng katotohanan ng Diyos. Amen. Sa halip mga kapatid, kilalanin niyo ang Diyos. Huwag kayong matatakot, ano man yung mga sabihin nilang pananakot dyan. Amen. Sabi nga ng Panginoon, 1,000 may fall at your side, and 10,000 upon your right hand, but it will not approach you. You will only look on with your eyes and see the recompense of the wicked. Tandaan niyo po yan, kapatid. Kaya huwag kang matakot. Huwag yung takot ang nagpapatakbo sa buhay natin. Sa halip, paghariin mo ang kapayapaan sa iyong puso. Enter into the rest of God. Enter into His Sabbath rest. And you will find rest for your soul. Kaya nga sabi ni Jesus, come unto me, all you who are heavily laden, and I will give you rest. Amen? Psalms 22 verse 28, for the kingdom is the Lord's, and He rules over the nations. Intindihin niyo po yan, mga kapatid. Siya ang may-ari ng lahat ng kingdom, kahit na yung mga Muslim kingdom, yung mga ganito, mga kingdoms ng mga bansa, ang Diyos pa rin ang Panginoong Diyos dyan. Siya pa rin ang masusunod. Hindi sila. Kahit na sabihin mong buktot yung isipan ng mamahala, akala niya may kapangyarihan siya sa lahat ng bagay. Nagkakamali siya because they don't know our God. Psalms 47, for God is the King of all the earth. Sing praises with understanding. With understanding, mga kapatid. Pag umaawit kayo, unawain nyo naman yung mga lyrics, hindi yung kantanan tayo ng kanta. Amen? Unawain natin yung mga lyrics. Kasi ang kanta nakakatulong yan para mabuild yung ating pananampalataya sa Diyos. God reigns over the nations. God sits on His holy throne. He rules the world. He rules. He is the ruler over the kings of the earth. Sinabi yan sa Revelation 1 verse 4 to 5. And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from among the dead, the ruler over the kings of the earth. So, to say that God is sovereign is to declare that the Almighty God, the possessor of all authority, power, and dominion in heaven and on earth, is the supreme monarch, the ruler, and the governor of all things. Amen. Kaya nga, si Jeremiah, no, sinabi niya ito, yung katotohanan na si God ang nag-a-uproot. Pag sinabi ng Panginoon, ang bansa, ang kingdom na yan ay ma-uproot, to pull down or to destroy. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, iyon ang masusunod. Or at the moment, sabi ng Panginoon, sabihin ng Diyos sa kanyang habag, itong bansa na to, i-build up ko uli. Pero pag gumawa siya ng masama, babawiin ko yung aking pangako sa kanya. Kaya nga to say that God is sovereign is to declare that He is the blessed and the only sovereign, the King of kings and the Lord of lords. Such is the God of the Bible. The sovereignty of God, simply stated,
is His right to do according to His will, His power to accomplish His will, and His authority to govern His creation, and His will determines, as His will determines. And finally, ito na po yung last two verses ng Psalms 46. Kaya nga ang sabi niya, cease striving, be still. Huwag kayong magulumihanan. Huwag kayong matakot. Cease from striving. Cease from fighting. Stop from fretting. Sa halip, know that He is God. He is the sovereign God. And I will be exalted among the nations, and I will be exalted in the earth. And the final confession, the Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our stronghold. Amen? Cease striving, mga kapatid. Cast your cares upon the Lord, for God is God. He is faithful and powerful. Dapat si God ang ma-exalt sa buhay natin. Sa panahon ng ating krisis, i-exalt natin si God. I-express nyo ang inyong panampalataya sa Kanya. I-build ninyo yung confidence nyo sa Kanyang mga salita. For the righteous shall live by faith. And make it your constant confession. The Lord of hosts is with us. Hindi niya ako iiwanan. Hindi niya ako pabayaan. All the words of God is faithful. Amen? The God of Jacob is our stronghold. Now, if we truly know our God, recognizing God's supreme and absolute authority over everything, and you cease from fretting, struggling, striving, and relying on your own strength or efforts, instead, you surrender yourself completely to His sovereign rule for all your cares. Sa lahat ng takot mo, sa lahat ng doubts mo, sa lahat ng worries mo, sa lahat ng anxieties mo. Kung hindi, isurrender mo ang lahat ng iyan sa Kanyang loving arms. And in quiet trust, do not let fear reign over your heart, but be still and trust God, that He is God. And you will be set free from all the ghosts created by your own fears. You will be at peace and enters His Sabbath rest. Amen? Now, dito ay magtapos. Yung aking anak, may sinulat siya yung kuya ng aking bunso. Ang nagganda ng very inspiring yung kanyang article na ginawa. Ito ay sinulat niya ito siguro mga 6 years ago or 7 years ago. Ang ganda ng content ng kanyang article. Pag minimeditate ko to talagang kitang-kita mo na kilala niya ang Diyos niya na sinasamba niya, kung sino siya. Sabi niya, because God is the world and everything in it, every event, every matter of fact, every thoughtless gesture, kahit nga yung mga careless gestures ng mga tao, all of them have purpose, have meaning, because God is. Minsan tayo, we blame dahil sa mga failures ng ganito, sana ganito ginawa mo, sana ganito. No. Kung titignan mo in a biblical perspective, lahat ng iyon na inalaw ni God, and therefore, all of them have purpose, have meanings. Even our failures, even deaths, even yung mga weaknesses, may mga purpose kay God. Every death, every moment is spent in laughter or in pain. Every birth, all of them, part of God's grand scheme. Wow! Ang lalim. Lahat ng iyon ay bahagi ng grand scheme of God. Ikaw ba may karamdaman ngayon, kapatid? Malubhang kalamdaman, wala ng lunas? Tinaningan ka na ba ng doktor ng ganito?
Bahagi yan, kapatid. Hindi yan ang katapusan natin, hindi yan ang kawalan ng pag-asa. Kung naniniwala kang buhay ang Diyos at ang Diyos ay sumasa sa atin, lahat ng iyan ay makikita natin sa kamay ng Panginoon na ruler ng lahat ng bagay. And then finally, sinabi niya sa last statement niya, nothing is for nothing. Not even the laws of Eden, nor not a droplet of a martyr's blood, not David's stillborn child, not Absalom hanging from the tree. Nothing is wasted. Even yung pagbigti ni Judas, nothing is wasted. It serves the purposes of God. Either for salvation or other for condemnation, lahat ng iyon na serve. Yung pag-rise nila Herod, nila Pilate, pag-rise ng mga evil men in the history of mankind, lahat ng mga pestilences, lahat ng ito, walang sayang. Lahat ng iyon ay bahagi ng kasaysayan. Bahagi ng tinakda ng Panginoon because He is a sovereign ruler over everything. All things and the free actions of men all bring us closer to a future where all things are under the feet of Christ. Wow. Grabe. Grabe ang statement na ito. Lahat ng iyon, ang end ng lahat na nakikita nating mga digmaan na nangyayari sa buong daigdig, sa bawat kasaysayan, sa bawat panahon, kung titignan mo yan sa glimpse, lahat ng iyan ay pinapayukod ng Panginoon ang lahat ng tao, mga bansa sa kanyang paanan. And one day, the Lord will be exalted and everybody shout, Jesus is Lord, for the glory of the Father. Purihin ang Diyos sa gabing ito at dito po nagtatapos ang aking pagbabahagi. At nawa kapulutan natin ng malaking aral at tayo mga kapatid ay magkaroon tayo, tumatag tayo sa ating pananampalataya. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos na buhay, salamat po sa gabing ito. Salamat sa mga katotohanan na inihayag mo sa amin. Salamat sa pagmumulat mo ng aming puso't isipan. Salamat sa pagpapalago mo sa aming mga pananampalataya. Salamat sa mga rebukes mo sa amin. Salamat, O Diyos, hindi mo kami pinabayaan sa dilim. Bagkus, Panginoon, tinuruan mo kaming makita ka sa kalagitnaan ng mga krisis ng aming buhay at matuto kaming i-confess that God is in our midst. Salamat, Panginoon. Nawa ang mga katotohanan ito ay selyuhan mo, Ama, sa puso ng iyong mga hinirang at sila ay magkaroon ng kapayapaan at lahat sila ay pumasok sa iyong Sabbath rest. Ito po ang aming dalangin sa gabing ito.